be unfit. Megan France, magandang gabi po, Idol Badge. Yes, dapat po Senator Soto ang mag-resign. Mag-resign sa pagiging Senate President. Okay lang yan na maging senador ka. Tsaka sana, gayahin mo na lang bilang senador si Lito Lapid. Walang nagagalit. Dahil 2,000, ngayon nauulol na yung asosin. Sampahan ng persona non grata si Soto, bawal na siyang pumasok sa Senate. Laban lang, Boss Badong, nahiya tayo dahil sa di sila marunong mahiya. Correct. Severe. Tutakindat. Tatay Badong, pinagmumura na siguro ni Miriam at Enrile si Juan Bol sa pinakabobong Senate President. Si Miriam Defensor nga, hindi pa naging Senate President yun eh. Grabe pa naman magsalita. Natatawa ko rin kay Aguirre. Nagtakip ng tenga. Pinalabas siya. Boss, dahil sa desisyon ni BBM na di pagsang-ayon sa persona non grata sa CE, ay lumalabas na effective yung pagpapahinga niya dahil matino ang isip niya ngayon. Sana magpahinga na siya lagi for good. Wala bang pupunang senador sa mga pinagsasabi ni Tuta Soto? Yun na nga di ba? Bakit hindi nyo punahin to si Tuta Soto? Hoy, Tuta Sen, the decision of the SC forms part of the legal system and it becomes our jurisprudence. Once it becomes jurisprudence, it becomes a law. So you cannot avoid judicial legislation. Kaya sabi niya naaawa raw siya sa mga law student. Paano ka maawa sa law student? Yan desisyon na yan ng Korte Suprema. Pag-aaralan yan, deads na kayo lahat ng mga senador ngayon. Kahit yung pinakabatang senador. Sino ba pinakabatang senador? Si Robin o si Bam? Kahit na yung pinakabatang senador, deads na yan. Pinag-aaralan pa yung pasya na yan ng Supreme Court ng mga law student. Naintindihan mo? Ganun ka-importante yan. At unanimous yan. Ibig sabihin, talagang walang duda. Hindi nagduda ang mga maaalam sa batas. Isa lang ang nagduda sa buong Pilipinas. Si Tuta Soto lang ang nagduda. Ikaw lang. Lahat ng abogado, kita mo 2,000 tutol ako, sabi ni Chua. Tutol ako dyan. Pero bilang alagad ng batas, susunod kami. Yung HOR sip-sip sa may hawak ng pera, yung SP sip-sip sa kapangyarihan. Maniwala ka rin. Tatay Badong, baka sa Lunes may bago ng Senate President? Senator Chicharon, panahon na para mag-isip-isip. Senator 10K pasok. Alam nyo, madali lang naman yan harap-harapan na nga sinabi ni Senator 10K na si Lito Lapid, si Senator Lapid. Pagka nakuha yan, di ba? Sabi niya, babalik na. Tatay Badong, baka sa Luni yan. Higit sa lahat, ang pangkape. Pucha, wala yung nagpapakape. Hindi mo absent yung mga nagpapakape. Tatay Badong, sabi nga ni Juan Bol, baka daw tuta niya si Tambaluslo. Rektahin mo na, hindi may kainautak na Juan Bol, talagang bobo siya. Tuta Soto, wag mo naman palabasin na mas magaling pa sa'yo si Senator Lapid. Yun siguro pinakamasakit, no? Matuklasan nila na mas magaling pa si Lito Lapid kaysa kay Tuta Soto. Palapit mo nga ulo ni Juan Bol, Tatay Badong, lalagyan ko ng antik na mataba. Dapat palitan na Impossible Dream o kaya Shut Up ang team song ng Itbulaga. Tindi, no? Ibig mong sabihin, pro-China si Bangag. Tariela, tahol na, iyakin. Reklamo mo na hindi
may kahinaan. Boss Badong, yan ang problema. Pag walang alam sa batas, feeling ni Tito Soto, mas magaling pa siya sa abogado ng Supreme Court. Yun po talaga eh. Tuta Soto Law Office, saan ba makikita yan? Bads tanong, hindi kaya diversion na naman tong ginawa ni Soto para makalimutan ng flood control? Huwag po kayong mag-alala, foolproof po yan. Hindi po natin makakalimutan yan kasi kada babaha, mumurahin natin yung mga yan. Kada babaha, kada may babagsak na flood control project, mapapaalala sa atin yan. Boss, na pag-alaman na si Supremo ay nagpipigil lang kay Tutasin pero mas pinili niyang manahimik. Sabi niya, silence means tahimik. Kala ko meron ka silence means silence means tahimik pala. Mas na mag-resign si Tuta Soto sa pagka-Senate President. Wala nang galang sa kataas-taasang hukom. Bobo kasi na one ball sa Law School of St. Andrews Field. Nakakaya talaga ang pang-itbulaga ka lang, Tuta Soto. Boss Bads, buhay pa ba si Marcos? Alam nyo po, kahit nga buhay pa, hindi 'di ba? Kahit temporary, temporary incapacitated, kinakailangang humalili na si BP Sara. Pag talagang hindi na kayang magtrabaho. Yes po, Sir Badong, need ng taba ng talangka ni SB Soto. Alam mo, payo ko sa iyo, Tito Sen, mura lang po. Mura lang po ang utak sa San Juan. Joke niya yan. Natatandaan ko kung sino mga joke na. Sa mga politiko. Ganito sa mga politiko po na mura lang po ang utak sa San Juan. Sa San Juan Agora Market. Louis Beltran na joke yan eh. Tito Sen, mura lang ang utak sa Agora Market ng San Juan. Para hindi mo na kino-question yung Supreme Court ruling. Okay naman questionin eh. Ang sa kanya, sinabi niya constitutional eh. Unconstitutional pala. Yes po, Sir Badong, need ng taba ng talangka. Yan. Solid DDS kami. Go, go, go. BP, laban lang. Lucille. Painumin natin ng Pepsi si Tuta Soto sa tinda ni Paloma. Yan. Kumusta na kaya ang pagraspa ng mga wet packs ni Miss? Ngayon, lumabas na talaga na yung karamihan ng mga mababatas ay di worth it tawaging lawmakers dahil sa mga inaasal nila ngayon. Correct? Boss Buds, good PM. Ilan na namatay sa wish ni Cara David? Ba, nakalima na siya. Dati 4 nadagdag yung taga-Comelec. Kasama ba yun? Cara David, kasama ba yung taga-Comelec? Tuta Soto, DDH since birth. Sir Buds, nasa vlog ni Attorney Harry Roque, habilin daw ni Junior Bangag, hindi raw hayaang makaupo si BP Sara, kaya siguro ganyan na lang reaction ni Tuta Soto, baka siya tumanggap ng habilin. Kasi natatakam din si Tuta Soto, isa na lang ako na. Ba't naman ako maniniwala dyan kay One Ball? Hindi nga marunong gumawa na speech. Plagiarism. Ikaw lang komedyanteng hindi nakakatawa. One Ball itlog. Yan. Kapal na mukha niyan. Yung pina-impeach nyo si CJ Corona na naging dahilan ng pagpanaw niya. Tapos kalaunan wala naman palang kasalanan. Humingi ba kayo ng paumanhin sa pamilya niya? Expensive ang utak ni Tuta Soto kasi slightly.
Mura lang po ang utang. Tatay Badong, nakakadiri yung mukha ni One Ball. Ang sarap duraan sa mukha. Hindi abogado, nagmamagaling. Bugok kasi mga bumuboto sa gunggong na yan. Boss Buds, isa sa mga topic ni Senator Marcoleta kanina sa programa niya, mukhang mapadisbar niya si Attorney Pechi Espera. Hindi tinigilan ni Senator Marcoleta. Ay, yan ba yung ang ano ni Marcoleta, no? Yung pinaglalaban niya, hindi siya yung katulad na, luma na to. Hindi. Kada may chance siyang banatan yung restitution. Alam nyo, lumalabas talaga na tama si Marcoleta. Hindi nyo ba napuna? No, totoo yun na sinasabi ni Marcoleta. Ngayon, tignan nyo. Sino yung mga ginawang Sino yung mga ginawang state witness? Yung mga nag-restitution. O tanong ko, may state witness kayo. Dahil dyan, hindi na sila mapaparusahan. Mga aminadong kumita to, ha. Bilyon-bilyon po kinita ng mga to. Aminado sila. State witness sila dahil nag-restitution. Bakit sila naging state witness? Nalutas ba nila yung kaso? Alam ko po sa state witness, kaya ka state witness, ikaw yung makakapagturo ng pinaka mastermind. Ikaw yung dahilan para malutas yung kaso. Nalutas po ba nila yung kaso? Kung hindi, bakit sila state witness? Para maligtasan lang nila yung kaso? Dapat, dyan ako believe kay Marcoleta. Pinupurso niya. Katulad niya si Pechi. Pwede niya nang hindi pakialaman yan, di ba? Kasi tapos na eh. Wala na nag-uusap. Ngayon, yan yung sa peke daw yung yung notaryo. Yari ka ngayon, Pechi. Akala mo, hindi raw tatantanan, sabi ni Marcelo. Hindi ko napanood eh. Ang sinasabi ko lang, yung ugali pala ni Marcoleta, hindi niya tatantanan, no, hanggat magaling talaga eh. Hello Sir Buds, gahaman talaga si Marcos sa pagkapangulo. Sana matuluyan na. Watching po dito sa Kuwait, Sir Buds. Lorena Jonaldo. Uy, may nagpakape. Dencio Berador, thank you very much sa 125 pesos na pangkape. Mabuhay ka dyan. Saan ka man naroon, Dencio? Initial na peking pirma, Boss Buds, na nakuha ni Sen Marcoleta, kaya 40, kaya siya mismo nagsampa ng kaso. Ano? Initial na peking pirma? Bilib talaga ako kay Mr. President. Palagi siya nananaginip. Ang uling panaginip niya ay kumakain daw siya ng steak. Baka tender joint steak ni Auntie Claire ang kinakain niya. Ang tindi ni Auntie Claire, no? Buhat nung nagsimula yung interview, kiliting-kilit. Mr. President! Mr. President! Sabi ko, man tong babae na to. Parang yung mga... Dencio Birador, salamat sa pakulay. Tatay Badong, alam mo ba bakit laging tiebreaker sa botohan si Senator Chicharon? Kapag tinatanong kasi siya, tatahimik lang siya. Kaya yes na yun kasi silence means yes. Ang joke na yan ay hatid sa inyo ng Lipogata. Walang anuman po mga idol ko po. Yan. Sabi ko sa iyo, Buds, noon ko, kino-comment sa iyo, Marcoleta for president na nga. Ay, hindi naman po. Kasi Duterte tayo. Kulto ako ni Digong. Doon ako sa anak ni Digong. Si Marcoleta po, matalino yan. Hindi po niya lalabanan si BP Sara. Maniwala kayo sa akin. Tatay Badong, yung literal na aso, kinikiliti, pero yung tauhan ni aso napapahaling. Kinikiliti si Oreo eh. Guni-guni na yan, boss. Badong, sabi niya lang niyang panaginip. Ayan. Steak.
Talaga, kung sanay ka sa ano, no? Pinapangatwirinan, ang nangangatwiran sa kanya, hindi naman mga doktor. Oh, nangatwiran si Recto. Eh, talagang mga ngayayat kasi panay sabaw lang eh. Wala ko sa'yo. Nung pag nasa ospital ka nga, tumataba ka, di ba? Dahil sa dami ng dextrose. Yung literal na aso kinikiliti, yan. Opo, Sir Baz, bilib po kami kay Senator Marcoleta pag nasa katwiran, ipaglalaban niya talaga. MR Tams. Tatay Badong, kumusta na si Shelo? May dagta pa Magno. Hindi na nagpapakita. Hindi effective. Hindi pinansin ni Ombudsman yung pagsasampa nyo ng patong-patong na kokumban. Bad si Auntie Claire, tawag ka sa kanya, second lady. Wala na raw asim eh. Ano na raw, ay mga bagong ano ngayon, no? Ano na nga ba yan? Wala nang asim kundi ano na. Ano ba yung mapait? Papaita. May asim pa ba o papaitan na? Ang dami kong kinain kanina kaya hindi ako makatulog dahil busog na busog. Ngayon gutom na naman kagad ako. Ang bilis kong magutom. Boss Buzz, good PM. Kawit, mamatay na si Marcos, sabihin pa rin nila buhay pa. Para lang hindi makaupo si Inday, di ba, bubuhayin nila. Kung wala ng asim, pakla na yun. Kaya, pwede rin na papaitan. Mga papaitan. Comment lang mga kapatid. Tanong-tanong kayo. Tanong-tanong lang. Pwede ring magpakape. Iyan. Kape-kape tayo. Aha. Shoo. Huy. Muli pasalamatan natin yung mga nagpakape. Asungot ako, 100 pesos. Gregory, 10,000 won. At si Dencio Virador, 125 pesos. Yan. Konting tiis na lang po, malapit na ang 2028. Maglayasan ng mga buhaya at komunista, lalo na mga drug lord, tiis lang mga boss idol. Sabi ni Dencio. Sir Baz, wala talagang alam yan. One Ball University. Pinagtagpusan yan. Boss, kung si BBM ay may sakit, alam niyang nating nagpapagaling dahil sa wetpack siya. Ang tanong, asan si Ombudsman? Oo nga, no? Ilang araw na naman nawawala si Ombudsman. Ombudsman, paramdam ka naman, Sir Baz, pang palengke si Auntie Claire. Tatay Badong, hinaan mo lang pagkakasabi ng patong-patong. Nagigising si Father Flavi. Father, ibang patong-patong na naman yun nasa isip mo. Saan na kaya si Saldi ko? Eh, nasa Sweden daw eh. Binabantayan nila sa Portugal, nasa Sweden naman. Clarita Carlos works for Tambi, inamin niya yan. Opo, before, works for Tambi. Eh ngayon, kanino siya nagtatrabaho ngayon? Sinampahan ng kaso ni Senator Marcoleta, lawyer na pumirma sa salaysay ni Sergeant Gutesa. Nakakuha na siya ng 44 copies na fake documents sa office. Kala mo tatanda na. Tatay Badong, yung binalita daw na ni BBM na mayat, iba daw nabasa nila. Anong namayat na pagbaliktad yung T tsaka Y. Yun.
makakontra lang mga tulpo, yung mga Chinese pinalalayas, maganda para sa bansa, ayaw ng mabuti, bendalo na lang sila. O ngayon, ayaw nang pumasok ng mga Chinese tourist dito sa atin. Nanawagan na ng visa free, may visa free na, ayaw pa rin pumasok. Higit sa lahat, ang pakape. Yan, correct ka dyan, Sorina, Jabala. Grabe Sir Buds, no? Pinakamahal na spare tire ginawa nila kay BP. Grabe takot. Parang halpanot na paniki si Auntie Claire Sir Buds. Anong haliparot? Parang mula nung nagsimula, Mr. President, nakita ko, bakit mo tinawag niya? Di ba nanaginip daw kayo, Mr. President? Nanaginip daw kayo.